Hello guys, ito yung magandang gawin, para at least magkabalikan naman kayo ng ex mo. After breakup kasi, madalas at kadalasan natin ginagawa, we are begging o nagmamakaawa tayo na sana wag na lang ituloy ang breakup. Magiging lugmok tayo and we then think na wala na, tapos na ang lahat. Hindi mo na kayang mabuhay dahil wala na siya, hindi mo na kayang harapin ang mundo nang di siya kasama. After breakup, normal lang naman na makakaramdam tayo ng intense pain na minsan nagli-lead sa atin na mag-decide o gumawa ng mga bagay na di natin namamalayan na nakakasakit na tayo ng iba o mismo sa sarili natin. Instead na magkaroon ng chance na magbago ang isip ng partner mo, nawawala palalo ito ng gana dahil sa'yo sa uncontrolled response na binibitawan mong salita sa kanya. In every relationship, wala namang sigurong breakup na masaya. But ano nga ba ang mga bagay na gagawin natin para mas malaki ang chance na magkabalikan kayo? Aside from begging, seeking for a reasonable reason, at looking for answers na ang daming tanong na tumatakbo sa isipan mo. Bakit kaya niya ako iniwan? Bakit kaya ako pinagpalit? O bakit nagawa niya sa akin to? Bago natin ibigay sa inyo ang 5 bagay na dapat mong gawin para mas magkabalikan kayo ng ex mo, don't forget to like, share, and follow our page, Papa Jackie TV, for more love, life, and relationship advices. Ito na yung 5 steps o dapat na gawin para makakuha o makuha mo ulit ang matamis na pagmamahal ng ex mo. Number 1, huwag maging desperado at desperada. Dahil sa napakasakit ang breakup, we are desperate to win her back again. Gagawa talaga tayo ng paraan para agad-agad na magkabalikan kayo. Kahit break na kayo, pero you keep on doing things na para kayo pa rin. Like sinusundo mo pa rin siya, nangangamusta ka pa rin sa chat o pinakikilaman mo pa rin yung bawat desisyon niya concerning na dito lang ako, di kita iiwan. Hihintayin kita na bumalik ka pa. Di ako magbabago ng number kasi baka tumawag ka pa. Stop showing those things. Mas lalo mo lang pinapalayo ang kalooban niya sa'yo. Nagpaparamdam ka lang na takot kang mawala siya at you are not worthy enough na habulin pa. Mawawalan siya ng takot na mawala ka dahil ikaw is enough na di ka nagpapahabol. Number 2, give each other space and time. Distance muna at magbigay ka muna at maglaan ka ng oras sa sarili mo. Huwag mong guluhin ang buhay niya. Just disappear. I don't care sa'yo. Bigyan mo siya ng oras to think at mapag-isipan ang mga bagay-bagay. Ikaw rin sa sarili mo, bigyan mo rin ito ng time na makapag-isip at makapagmuni-muni para makakuha ka ng iba't ibang inspirasyon at source ng kaligayahan mo nang hindi lamang nakafocus sa kanya. Enjoy yourself in your own space to evaluate kung masaya ka ba talaga na wala siya at magkaroon kayo ng pagkakataon na mamiss ang isa't isa. Number 3, move on to become a better version of yourself. After breakup, response na talaga ng katawan natin yung maghanap ng fast relief. Sasabay sa barkada, makikipag-inuman, banding sa labas, at gastos everywhere just to ease the pain. Pero after niyan, nababawasan ba talaga ang sakit? Instead of spending time hanging with friends sa bar o inuman, why not try to upgrade yourself? Magpaganda ka, magpagwapo ka, mag-ipon ka ng pera. But things which is needed, not just what you want only. Mag-explore ka ng bagong sport o habit, make yourself better in a positive way. Iparamdam mo at ipakita mo sa kanila you are not affected sa breakup at mas lumalago ka pa. If he or she knows na you are improving, baka pwede pang magbagong isip niya. Pero sa panahon na yon, baka siya na ang maghabol at magmakaawa sa iyo. Number 4, reconnect with your ex. Hindi masama na makipag-ugnayan ulit sa ex, mangangamusta o knowing anong nangyari sa kanya. Both of you alam at mararamdaman kung may mutual connection pa sa inyong dalawa. Dahil sa matagal na di kayo nagkikita, nagre-rebuild din ulit ang trust, respect, and connections ninyo sa isa't isa. Time may heal negative events from the past if meron mang kayong di pagkakaintindihan. Kusa na yung maaayos ng panahon and regain another chance na maging kayo ulit. Hindi na imposible yon kasi nakikita niya na di ka na nakarelay sa kanya. Number 5, talk of getting back together. Sa tagal na di kayo nagkakausap o nagkakasama, di na awkward o nakakarindi ang pag-usapan ang pakikipagbalikan ulit. Sa taas ng panahon na yun,
na you give each other a time and space together. Enough na yon para ma-realize ninyo pareho if worth it ba kayo sa isa't isa. Hindi masama pag-usapan ang makipagbalikan dahil kung talagang mahal nyo ang isa't isa, may kakaiba sa puso ninyo pareho na magtatagpo sa inyo. Sa dami man ng pinagdaanan nyo sa paglipas ng panahon, if kayo talaga sa isa't isa, malaki ang chance na magkaroon ng balikan. Kaya if mahal nyo talaga ang isa't isa, bigyan ng halaga ang salitang chance. Di naman ginagawa ang breakup para paghiwalayin kayo. Ginagawa yan para patatagin at kilalanin ninyo ang sarili ninyo sa panahon na sa malayang mundo kayo pareho. Maraming salamat. Ito ang Papa Jackie TV. Talks about love, life, and relationship advices. Hayaan ang panahon na humilom ng suga. Dahil if laan kayo sa isa't isa, magkakabalikan kayo kahit na sa magkabilang dulo kayo ng mundo. Have a nice day.